Ang balak kong paglilibot sa buong paligid pagkagaling ko ng dining area ay hindi na natuloy pa. Ang ending nagkulong ako sa kwarto ko at nagmumuni-muni. Para akong tanga na nakatitig lang sa kawalan. Wala naman kasing mapaglilibangan sa kwartong ito. Ang laki nga sana nitong silid pero wala namang kahit maliit na telebisyon para naman may mapapanooran ako. Wala din akong cellphone kaya ang ending nakahiga ako ng patihaya dito sa kama at tulalang nakatitig sa kisam. Parang hindi ko yata matatagalan ang ganitong klaseng sitwasyon. Ano ba ang pwedeng gawin sa bahay na ito? Kakausapin ko na lang kaya si Jailord para maging isa sa mga kasambahay dito. Para naman may pagkakaabalahan ako tapos kikita pa ako. Hindi naman kasi pwedeng habang buhay niya akong buburuhon dito. Ano ba kasi ang papel ko sa buhay niya? Hanggang ngayon wala pa rin siyang inilalatag sa akin na regulations. Basta asawa niya daw ako at palagi kong naririnig sa kanya na tinatawag niya akong misis. Minsan naman sweetheart. Ang gulo niya. Nasa malalim akong pag-iisip nang marinig ko ang mahinang katok sa pintuan ng kwarto. Tinatamad akong napasulyap doon bago nagsalita. Bukas iyan, pasok lang, sagot ko. Tinatamad na din akong bumangon para pagbuksan ng pintuan kung sino man ang kumakatok na iyan. Wala talaga ako sa mood ngayong araw. Nanghihina yata ako at feeling ko magkakasakit ako. What happened? May masakit ba sa iyo? Anang baritonong boses. Wala sa sariling muli akong napatitig sa pintuan ng kwarto at kaagad akong napabangon nang mapansin ko ang presensya ni Jailord. Hindi ka na daw kumain kanina, sabi ni Manang. Masama ba ang pakiramdam mo? Muling tanong nito sa akin. Kaagad naman akong umiling. Ayos lang ako. Hayaan mo na lang muna ako. Walang gana kong sagot sa kanya, sabay sandal sa headboard ng kama. Is it because of butter? Pagpasensyahan mo na lang siya. Maarte lang talaga ang babaeng iyon pero huwag mo nang pansinin, sagot nito. Muli akong umiling. Hindi tungkol sa kanya. Nakalimutan ko na nga ang mga nangyari kanina, kaya huwag mo nang ipaalala. Bakas na ang inis sa boses kong sagot sa kanya. Para kasing gusto ko munang mapag-isa eh. Really? So bakit ka nagmumukmok sa kwartong ito? Tanong nito. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Bakit, bawal ba? May gusto ka bang ipagawa sa akin? Tanong ko. Narinig ko ang mahina nitong pagtawa sabay upo sa gilid ng kama. Magbihis ka. Lalabas tayo, sagot nito. Wala sa sariling napatuwid ako ng upo. Para kasing musika sa pandinig ko ang sinabi niyang lalabas daw kami. Pagkakataon ko na ito para bumalik ang gana ko sa buhay. Baka bored lang ako kaya nanghihina ako ngayon. Lalabas? Saan tayo pupunta? Excited kong tanong sa kanya. Tumayo ito at mabilis na naglakad patungong pintuan. Malalaman mo mamaya. Magbihis ka ng maayos-ayos na damit ha. Huwag puro pantulog ang isuot mo, sagot nito. Hindi ko natuloy mapigilan pa ang sarili ko na mapaismid. Ano naman ang isusuot ko? Wala akong damit, sagot ko. Talagang. Nilakipan ko pa ng lungkot ang boses ko para kapanipaniwala. Wala kang damit? Hindi mo gusto ang mga damit na nasa walk-in closet mo? Nagtataka nitong tanong. Sa sinabi niya mabilis akong napababa ng kama at kaagad na naglakad palapit sa kanya. Para sa akin ba ang mga iyon? Shocks, bakit hindi mo sinabi kaagad? Tanong ko. Kanino bang kwarto ito? Sino ba ang nandito? Tanong nito. Pambihira, or hindi lang naman ang isasagot niya, dami niya pang tanong. Hindi nga, akin na talaga iyong mga damit na nakikita ko sa walk-in closet. Wala nang bawian ha? Nangingiti kong tanong sa kanya. Ang natutulog kong dugo kanina ay himalang biglang nabuhay. Para akong nanalo sa loto sa klase ng pagkakangiti ko ngayon. Ang gaganda ng mga damit na iyon at kanina pa nangangati ang mga kamay ko para pakialaman ang mga iyon. Yes, Mrs., kaya mag-ayos ka na para makaalis na tayo. Lahat na nakikita mo sa kwartong ito para sa iyo, kaya pwedeng mong gamitin at lahat ng nakikita mong mga pagkain sa dining table, pwede mo din lantakan hangat gusto mo. Basta maging mabait ka lang, okay, sagot nito sa akin at marahan pa akong pinisil sa ilong ko bago ito mabilis na lumabas ng kwarto. Naiwan naman akong ilang saglit na tulalang nakatitig sa pintong nilabasan niya. Hindi ko siya maintindihan simpleng gesture mula sa kanya pero parang may kakaiba akong nararamdaman sa sarili ko.
Saka ang pagtawag niya sa akin na misis ay aaminin ko na parang. Kinikilig ako. Hindi kaya crush na ako ni Jaylord kaya ang bait ng pakikitungo niya sa akin. Kaya niya siguro ako dinala dito sa malaki niyang bahay para gawin akong prinsesa niya. Sa isiping iyon parang gusto ko na naman kutusan ang sarili ko. Dreaming na naman ako. Nangangarap sa isang bagay na imposibleng mangyari. Nandito ako sa bahay na ito dahil sa kontrata na pinirmahan ko at wala nang iba. Dahil excited akong lumabas mabilis na akong naligo. Ayaw kong paghintayin ng matagal si Jaylord. Baka mainip at bawiin niya ang pangako niyang lalabas daw kami. Pagkakataon ko na ito para makita kung gaano ba talaga kaganda ang Manila. Wala na akong time para ma-appreciate ang mga bagong damit sa walk-in closet kaya ang unang nahagip ng mga mata ko ay iyon na din ang isinuot ko. Isang maong pants at kulay puting crop top. Pinarisan ko iyon ng puting rubber shoes at inilugay ko lang din ang mahaba kong buhok. Naglagay ako ng kaunting makeup at lipstick. Umikot-ikot pa ako sa harap ng salamin habang iting-ngiti ako. Nang masiguro ko na maayos na ang lahat, ay nagmamadali na akong lumabas ng kwarto. Halos takbuhin ko na naghagdan pababa. Wala lang, excited ako eh. Bea, dahan-dahan. Baka mahulog ka. Boses ni Jaylord ang narinig ko pero hindi ko pinakinggan. Tuluyan na akong nakababa ng hagdan samantalang mabilis din ang hakbang niya pababa. Nakasunod lang pala siya sa akin nang hindi ko man lang namalayan. What are you doing? Bakit hindi ka nag-iingat? Paano kung nahulog ka? Boses ni Jaylord ang umalinggaw-ngao sa buong paligid habang mabilis ang hakbang nito pababa ng hagdan. Pagkababa niya mabilis akong nilapitan at hinawakan sa braso. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang ginawa mo? Paano kung madulas ka at aksidenteng mahulog at mabalian ka? Ano na lang ang mangyayari sa iyo? Galit pa rin na wika nito. Feeling ko nga anak niya ako na pinapagalitan niya. Grabe pala talaga ka-ekstrikto ang taong ito. Ang laki ng problema niya. Kailiit na bagay ginagawang issue. Hindi siguro mahal ng nanay niya. Pati pagbaba ng hagdan pinoproblema niya. Ano ngayon kung nahulog nga ako? E di ako naman ang may bokol at hindi siya. Ako ang mapipilayan at hindi siya at kung umasta siya ngayong akala mo aping-api siya. Jaylord, ayos lang ako. Walang dapat na ipag-alala dahil magaling ako kung pagbaba at pag-akyat ng hagdan ang pag-uusapan. Mahinahon kong sagot para tumigil na siya. Ayaw ko siyang patulan dahil excited akong lumabas ngayon. Baka maudlot pa ang paglabas namin kung sasagot-sagutin ko siya eh. Ang gwapo pa naman niya tingnan sa suot niya. Lalaking lalaki. Huwag mo nang ulitin iyon ha. Mag-ingat ka sa pagbaba ng hagdan sa susunod dahil ang disgrasyo nasa paligid lang. Nahihimigan ko pa rin ang inis sa boses niya habang sinsasabi ang katagang iyon. Sorry na. Okay, sa susunod hindi na ako tatakbo pababa ng hagdan. Gagapang na lang ako para sure na safe ako, pabiro kong sagot sa kanya. Kaagad naman na bago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Parang natatawa na ito na pinipigilan niya lang. Ang kulit talaga, narinig kong bulong niya at mabilis na itong naglakad paalis. Mabilis ko naman akong sumunod sa kanya. Mahirap na baka bigla niya na lang akong iiwan. Sayang ang pormahan ko kung nagkataon. Pagkakataon ko na din ito para makapasyal ng libre. Iyan ang sasakyan natin, nagtataka kong tanong kay Jaylord pagdating namin ng kotse. Kakaiba kasi ang kotse na nasa harapan namin. Parang laruan at astig ang design. Kung hindi ako nagkakamali ito ang tinatawag nilang sports car. Kulay silver at mukhang bagong-bago pa. Sakay na, imbes na sagutin niya. Ang tanong ko, binuksan niya na ang pintuan ng kotse at kaagad na din akong sumakay. Nagsusungit pa rin at mukhang hindi pa siya nakaka-move on tungkol sa pagbaba ng hagdan. Pagkasakay ko siya na din ang nagkabit ng seatbelt ko. Hindi ako marunong eh. Ito din ang unang pagkakataon na nakita ko siyang drive ng kotse. Saan nga pala tayo pupunta? Palabas na ng gate ang kotse nang muli akong nagsalita. Nakakailang kasi ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Hindi na ako sanay. Saan mo ba gusto? May preferred na lugar ka ba na gustong puntahan? Sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na mapasimangot. Malay ko ba sa lugar na ito? Hindi ko nga alam kung nasaan kami eh. Basta mga malalaking bahay ang nakikita kong nadaanan namin. Halos kasing laki din ng bahay ni Jaylord.
Kung ganoon, mukhang mayayaman nga ang mga kapitbahay niya kagaya niya. Hindi ko din alam. Ikaw na lang nagbahala pero gusto ko sana sa malalaking malls. Hindi pa kasi ako nakakapunta sa lugar na iyon eh. Nakikita ko lang sa mga palabas sa television at magazine. Gusto ko din ma-experience, nakangiti kong sagot sa kanya habang hindi ko maiwasang mamangha sa dinadaanan namin. Puro kasi matataas na building. Siguro ang yayaman ng mga tao dito sa Metro Manila. Sobrang dami kasi talaga ng mga matatayog na gusali eh. Diyan tayo pupunta? Hindi ko maiwasang tanong kay Jaylord habang tinuturo ko ang isang sikat na pasyalan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makakaapak ako sa naturang mall kaya excited na talaga ako. Gusto mo ba dyan? Tanong nito. Masaya naman akong tumango. Siyempre naman. Diyan na lang tayo. Maganda daw dya eh, excited kong sagot sa kanya. Tumango ito at hindi naman nagtagal ay napansin ko na lang na papasok na kami sa parking area ng naturang mall. Maayos lang siyang nagpark at tinangalan niya muna ako ng seatbelt bago siya mabilis bumaba ng kotse. Hinintay ko lang na pagbuksan niya ako ng pintuan bago ako bumaba. Pagkababa ko ng kotse hindi wala ang ngiti sa labi ko habang inililibot ko ang tingin sa paligid. May mangilan-ilan na tao akong nakikita sa paligid at hindi din nakaligtas sa mga mata ko na napapatitig din sila sa gawin namin ni Jaylord. Let's go, tanong nito sa akin. Kaagad akong tumango. Tahimik lang akong nakasunod sa kanya hanggang sa makapasok kami sa loob ng mall. Medyo maraming tao kaya naman hindi na ako pumalag pa nang hawakan niya ako sa kamay. Natatakot din kasi akong baka mawala ako eh. Wala pa naman akong alam sa lugar na ito at ano na lang ang mangyari sa akin kung mahiwalay ako sa kanya. Mahabang lakaran pa ang ginawa namin bago kami nakarating sa shop ng mga gadgets. Iyon nga shop ng mga gadgets dahil puro cellphone, laptops, kamera at kung mga ano-ano pang mga gadgets ang nakikita ko. Napansin ko pa na kaagad na binati si Jaylord ng mga staff pagkapasok namin sa loob. Si Xavier, narinig kong tanong ni Jaylord sa staff. Nasa office po sir, sagot ng staff sa bayukod. Tumango lang si Jaylord at hinila niya na ako papunta sa isang nakasarang pintuan. Hindi na nga siya kumatok at basta niya na lang binuksan iyon at pumasok na kami sa loob. Napansin ko pa ang pagkagulat sa mukha ng taong nakabutan namin. Abala ito sa mga papeles na nasa ibabaw ng kanyang mesa at nang mapansin niya ang pagdating namin ni Jaylord, kaagad itong tumayo. Jaylord! Long time no see. Himala, napadalaw ka yata, tuwang-tuwa na wika nito at mabilis na nakipag-kamay kay Jaylord. Halos magkasing edaran lang sila. Magandang lalaki din at mukhang artistahin. May kailangan ako eh. Siya nga pala si Ella, wife ko, sagot nito sa kausap kaya naman kaagad ding napatingin sa akin ang lalaking nagngangalang Xavier. Kita ko ang pagkagulat sa mga mata nito habang nakatingin sa akin. Aasawa? Kailan pa, puno ng pagtataka sa boses na tanong nito. Napangiti naman si Jaylord at iginyan niya ako papuntang sofa at halos sabay na kaming naupo. Hawak-hawak niya pa rin ang kamay ko at wala yata siyang balak na bitawan iyon. Last month, baliwalang sagot ni Jaylord. Ha? Last month? Bakit hindi namin ito alam? Ni hindi ka man lang nagpa-inom sa amin, sagot naman ni Xavier. Teka lang anong klaseng tanong iyan? Ano ba ang nakakagulat kung nag-asawa ako? Wala naman sigurong masama diba? 30 na ako kaya kailangan ko na talaga ng asawa. Angal ni Jaylord sa kaibigan. Mukhang napipiko na naman siya. Ganito ba talaga kababaw ang pasensya niya at kay bilis uminit ng ulo niya? Hey relax. Masyado ka namang mainit pere. Nagtatanong lang eh, natatawa namang sagot ni Xavier. Hindi ito sinagot ni Jaylord bagkos napansin kong inilibot niya ang tingin sa paligid. Ako naman tuloy ang pinag-balingan ng pansin ni Xavier. So, be right. Nice to meet you, be. Mabuti naman at napagtiyagaan mo ang ugali nitong kaibigan ko. Nakangiting wika niya sa akin sabay lahad ng kamay niya. Gusto niyang makipagkamay sa akin kaya kaagad kong iniangat ang kamay ko para sana tangapin ang pakikipag-shake hands niya pero nagulat na lang ako dahil biglang tinabig ni Jaylord ang kamay nito. Imbes na magalit si Xavier natawa lang ito ng malakas at naupo sa tapat namin. Don't touch as a wife. Hindi kita binibigyan ng signal para hawakan siya,
Naiinis na wika ni Jaylord sa kaibigan niya. Hindi ko natuloy maiwasan na mag-alala. Baka kasi bigla siyang patulan nitong si Xavier at magkagulo. Kanina pa kasi talaga nagsusungit itong si Jaylord. Bakit ba kasi dito pa kami pumunta kung makikipag-away lang naman pala siya? Hindi na. Pambihira, gusto ko lang naman makipag-shake hands, kaya Bea ayaw mo din? Hayin ako, natatawang angal naman ni Xavier at mabilis na nagdikwatro. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil sa nasaksihan. Mabuti na lang talaga at hindi pikunin si Xavier at hindi niya pinatulan ang pagsusungit ng kaibigan niya, kung hindi baka kanina pa nagkagulo. Leave her alone. Asawa ko si Bea at huwag mong idaop sa kanya ang mabakterya mong kamay. Naiinis pa ring sagot ni Jaylord. Hindi ko natuloy napigilan pa ang sarili ko. Hinawakan ko siya sa kanyang braso at bahagyang pinisil. Sana lang gets niya ang ibig kong sabihin dahil napatingin naman siya sa akin noong ginawa ko iyon. Ang sabihin mo possessive ka lang talaga. Well, halata naman na you love her very much, kaya mo siya pinakasalan kaagad. Congratulations and best wishes na lang sa inyong dalawa, nakangiting sagot ni Xavier. Kahit na medyo maluko ang hilatsa ng kanyang mukha, pero mukhang mas mabait naman siya kumpara kay Jaylord. Hindi din siya tupakin kagaya ni Jaylord, kaya pwede ko siguro siyang maging kaibigan din iyan ay kung ayos lang kay Jaylord, pero sa pinapakita niyang pag-ugali ngayon, doubt it. Kung alam ko lang na puro non, sense ang lalabas dyan sa bibig mo, sa shop na lang sana ni Martin dinala ko si Bea, angal naman ni Jaylord. Muling natawa si Xavier. Kidding aside, bakit ka nga pala napasyal? For sure importante ang kailangan mo kaya ka nandito sa shop ko, nakangising tanong nito. Pinukol muna ito ng masamang tingin ni Jaylord sabay iling. Bigyan mo ako ng pinaka-latest mong cellphone. Iyong pinaka, maganda na, tiyak na magugustuhan ni Bea, seryosong sagot ni Jaylord sa kaibigan. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Ibig bang sabihin kaya niya ako dinala dito sa shop dahil bibilhan niya ako ng brand new na cellphone? Wow, as in wow. Sa wakas, magkaka-cellphone na din ako. May paglilibangan na ako. Ayan oh. Dapat kanina mo pa sinabi. Kikita pala ako ngayong araw at sakto lang din ang dating ninyo. May mga bagong stocks na dumating kanina. Tiyak na may magugustuhan si baby girl sa mga iyon, bakas ang galak sa boses ni Xavier habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ko naman maiwasang magtaka kung sinong baby girl ang binabanggit niya. Alangan namang ako, pero may iba bang girl dito sa loob ng opisina? Ako lang naman ang girl dito kaya parang ako talaga ang tinatawag niyang baby girl eh. Come again? Baby girl? Naririnig mo ba iyang sinasabi mo? Bea ang pangalan ng asawa ko at hindi baby girl ulol. Kung nagulat ako, mukhang lalong hindi naman yata ikinatuwa ni Jaylord iyon. Salubong na kasi ang kilay nito habang titig na titig kay Xavier. Hindi niya yata nagustuhan ang paraan ng pagtawag sa akin ni Xavier. Joke time. Ikaw naman, kanina ka pa masyadong seryoso. Parang feeling ko ang init ng dugo mo sa akin. Sorry na. Hindi na ako magbabanggit ng mga pabirong salita. Excuse muna. Kukuha lang ako ng stocks para kay Bea. Natatawa na namang sagot ni Xavier, at mabilis na kaming iniwan ni Jaylord dito sa loob ng opisina. Huwag mong pansinin ang gagong iyon ha. Abnormal iyon kaya huwag mong bigyan ng maayos na kahulugan kung ano man ang lumalabas sa bunganga niya. Narinig kong wika ni Jaylord nang kaming dalawa na lang ang naiwan dito sa opisina. Hindi ayos lang. Nakakatuwa nga siya eh. Napakalog niya, nakangiti kong sagot pero kaagad ding naglaho ang ngiti ko nang mapansin ko nang biglang nagbago ang aura nito. Biglang namula ang kanyang mukha habang titig na titig siya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Type mo siya. May gusto ka sa kanya? Love at first sight, nahihimigan ko ang galit sa boses niya habang sinasabi ang katagang iyon na siyang labis kong ipinagtaka. Iyong hitsura niya kasi ngayon ay parang asawang nagsiselos eh. Ang kitid talaga ng takbo ng utak ng taong ito. Porket pinuri ko lang si Xavier sa pagiging mabait niya, in love na kaagad. Hindi ba pwedeng nababaitan lang ako doon sa tao? Naku, hindi naman sa ganoon. Never akong in love sa taong iyon no. Saka hindi ang kagaya niyang lalaki ang type ko, pagdadahilan ko naman sa kanya, kasabay ng pag-iling.
Titig na titig pa rin ito sa akin at para bang binabasa niya kung ano man ang tumatakbo sa isipan ko. Mabuti naman kung ganoon. Bie. Don't forget na mag-asawa na tayo at may pinirmahan kang kontrata sa akin. Hangat nasa pangangalaga kita, ayaw na ayaw ko na tumingin ka pa sa ibang lalaki. Hindi ka pwedeng ma-in-love at sa akin ka lang dapat tumingin. Seryoso nitong wika sa akin. Dahan naman akong tumango. Para kasing bigla akong kinabahan sa mga sinabi niya ngayon. Nga pala, nakatali ako sa kanya dahil sa kontrata at bawal akong gumawa ng mga hakbang na hindi niya magugustuhan. Pero ano ba talaga ang papel ko sa buhay niya? Bakit kailangan niyang gawin ito? Bakit kailangan niya akong ipakilala sa lahat na asawa niya gayong marami namang mga babae dyan na nagkakandara pa sa kanya? Hindi mo na kailangan pang ipaalala dahil alam ko na iyan. Pero ano nga ulit ang mga rules mo? Saka ano nga ba pala ang papel ko sa buhay mo? Bakit ako ang napili mo? Kunwari seryosong tanong ko sa kanya, kahit na ang totoo kinakabahan ako. Kapag ganitong seryoso siya, hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko na makaramdam ng kaunting takot sa kanya. Malalaman mo din sa mga susunod na araw, sagot nito at mabilis na nag-iwas ng tingin. Hindi ko naman napigilan ang sarili ko na mapaismid. Mabilis lang naman sana sabihin kung ano ang kailangan niya sa akin, nagdadahilan pa. Hanggang ngayon kasi hindi ko pa rin gets kung bakit kailangan niya akong itali sa kasal. Parang gusto ko na lang tuloy isipin na masyado lang siyang nagagandahan sa akin at ayaw niyang maligawan ako ng iba, lalo na ng half-brother niyang si Andrew. Ang gulo ng taong ito. Well, may magagawa ba ako? Wala naman 'di ba? Hawak niya na ako at pwede niyang gawin lahat ng gusto niyang gawin sa akin. Ganoon pa man, nagpapasalamat pa rin ako sa kanya dahil hindi siya nagtangkang gawan ako ng masama. Hindi ko din talaga inaasahan na magiging ganito kaganda ang pakikitungo niya sa akin. Nagtangka pa akong takasan siya tapos magiging maayos din naman pala ang buhay ko sa poder niya. Here I am. Bro, heto na ang cellphone ng asawa mong si Bea. Sabay pa kaming napalingon ni Jaylord nang biglang pumasok sa loob ng opisina si Xavier. Bitbit niya na ang cellphone na. Gustong bilihin para sa akin ni Jaylord, kaya hindi ko na napigilan pa ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Inilapag iyon ni Xavier sa mesa at nakangiting hinarap si Jaylord, sabay ilahad ng kamay. 185,000 pesos. Cash. Debit card or credit card, nakangiting wika pa nito kay Jaylord. Nagulat naman ako sa presyo na sinabi niya. 185,000. Grabe, ang mahal naman pala ng cellphone na ito. Ayos na sa akin ang mumurahin dahil ayaw ko nang dagdagan pa ang utang ko kay Jaylord. Lalong lalaki ang utang na loob ko nito sa kanya eh. Lalo siyang magsisiga, sigaan nito sa akin at lalo siyang magiging dominant nito. Lalong wala na ding dahilan para sawayin ko siya. Naku, Jaylord. Pwede bang huwag na lang iyan? Iyong mura lang sana eh. Hindi ko na maiwasang wika nang mapansin ko ang paghugot ni Jaylord ng kanyang wallet mula sa kanyang bulsa. Napatitig naman ito sa akin. Hindi mo gusto ang phone na iyan? Bakit? Seryosong tanong nito. Nahihiyang napasulyap ako kay Xavier dahil alam kong gusto niya din benta pero hindi ko talaga kayang gumamit ng ganyan kamahal na phone. Wala naman. Kaya lang masyadong mahal eh, kimi kong sagot sa kanya. Bea, huwag mong isipin ang tungkol sa bagay na iyan. Barya lang sa asawa mo ang ganyang halaga. Kung may worth 1 million pesos na cellphone iyon na sana ang ibibigay ko sa iyo eh. Ska, huwag kang pumayag na tipirin kanya no. Maraming pera iyan. Natatawang sabat naman ni Xavier na kaagad namang pinukol ng masamang tingin ni Jaylord. Shut up, Jude. Ang daldal nito kahit kailan, inis na saway ni Jaylord sa kanyang kaibigan. Natawa naman si Xavier sabay abot sa debit card ni Jaylord. Enjoy your new phone, B. Pwede mo nang buksan at gamitin, wika nito sa akin sabay kindat at mabilis na siyang lumabas ng opisina. Naiwan naman kaming dalawa ni Jaylord na hindi ko na naman malaman kung ano ang gagawin ko. What are you waiting for? Buksan mo na, wika nito sa akin. Regalo ba ito or utang? Hindi ko naman mapigilang tanong sa kanya. Napansin ko ang pag-arko ng labi nito na para bang pinipigilan niya ang matawa. Bakit? May capacity ka ba para mabayaran sa akin ang phone na iyan? Tanong nito. Hindi ko naman mapigilan ang mapasimangot.
Kaya nga ayaw kong tangapin dahil masyadong mahal at hindi ko kayang bayaran. Hangat hindi ako makakatapos sa pag-aaral, hindi ko talaga kayang bayaran ang phone na iyan, malungkot kong sagot. No return, no exchange ang phone na iyan at sa pagkakataon na ito nakaltas na iyan sa account ko ng Xavier na iyon. Wala ka nang magagawa pa kundi buksan at gamitin ang phone na iyan, sagot nito sa akin, sabay dampot ng box na nasa mesa. Tahimik ko lang siyang pinapanood habang binubuksan niya iyon. Noong tumampad sa mga mata ko ang naturang phone, hindi ko mapigilan ang mapawaw. Parang katulad din yata ng gamit niyang cellphone na nahiram ko pa nga kahapon habang nasa biyahe kami. Here, do whatever you want. Don't worry, gift ko sa iyo iyan at hindi mo na kailangang bayaran. Muling wika nito sabay abot sa akin ng cellphone. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti dahil sa sinabi niya. Ang swerte ko pa rin pala kung ganoon. Talaga? Gift, wala nang bawian ha? Ang bait mo pala eh. Thank you asawa ko, pabebe kong sagot sa kanya, at huli na nang ma-realize ko kung ano iyong huling salita ang lumabas sa bibig ko. Napansin ko pang natigilan si Jaylord habang titig na titig sa akin. Come again? Asawa? Tinawag mo akong asawa, nakangiting tanong niya. Hindi naman ako nakasagot. Sabi na ang pagiging madaldal wala talagang magandang maidulot. Bakit? Ayaw mo? Hindi mo gusto? Nagtataka kong tanong sa kanya habang kunwari sinisipat ko ng tingin ang hawak ko ng cellphone. Ang ganda talaga at excited na akong gamitin ito. Tiyak na matutuwa si Nicole kapag malaman niya na may sarili na akong phone at anytime pwede na kaming magtawagan at magkumustahan. No worries, hindi ako galit. Nagulat lang ako, sagot nito sa akin kasabay ng muling pagbukas ng opisina. Iniluwa ulit si Xavier at nakangiting niabot niya kay Jaylord ang debit card kasama ng resibo. Tinanong niya pa ako kung nagustuhan ko daw ba ang cellphone at tanging pagtango na lang din ang naging sagot ko sa kanya. Hindi na din naman kami nagtagal sa opisina ni Xavier. Nang masiguro ni Jaylord na ayos na ang lahat, kaagad na din naman kaming nagpaalam kay Xavier na abot hanggang tainga ang ngiti. Nasulyapan ko pa na palihim nitong kinakantiyawan si Jaylord pero hindi ko na binigyang pansin pa. Abala na kasi ang diwa ko sa bago kong phone. Parang gusto ko nang umuwi ng bahay at magkulong sa kwarto habang nagda-download ng mga API na gusto kong ilagay sa phone ko. Di more boring time na siguro ang buhay ko dahil natupad na ang matagal ko ng pangarap na bagong cellphone. Hindi lang basta-basta cellphone, kundi mamahaling cellphone at galing pa sa masungit na si Jaylord. Isa pa, susubukan ko din na gamitin ang phone na ito para mahanap ko ang tunay kong pamilya. Iyon nga lang hindi ko alam kung paano mag-umpisa dahil wala naman din akong idea kung sino sila. Tahimik kaming dalawa ni Jaylord habang palabas kami sa shop ni Xavier. Bitbit niya ang paper bag na naglalaman ng mga accessories ng phone na binili niya sa akin samantalang bitbit ko naman ang bago kong phone na excited na akong gamitin. Akin na iyan, nagulat na lang ako dahil biglang huminto sa paglalakad si Jaylord at inilahad niya ang kamay niya sa akin. Ang alin, nagtataka kong tanong. Iyang phone mo. Hindi mo mai-enjoy ang pamamasyal na ito hangat hawak mo iyan kaya akin na muna iyan. Ilagay mo muna dito sa bag, sagot nito. Hindi ko naman mapigilan ang mapasimangot habang iniaabot ko sa kanya ang bago kong cellphone. Bakit, saan pa ba tayo pupunta? Nagtataka kong tanong sa kanya. Napansin ko pa na imbes na ilagay niya ang bago kong cellphone sa paper bag, ibinulsa niya iyon. Lalo tuloy akong nawiwirduhan sa Jaylord na ito. Pupunta dito si Marilu. Sasamahan kanyang bumili ng mga iba mo pang gamit. May pupuntahan tayo mamayang party at kailangan mong sumama sa akin, sagot nito sa akin. Hindi ko naman maiwasan na magulat. Ha? Party? Sa kasinong Marilu? Bakit kailangan mo pang pasamahan ako sa iba gayong nandyan ka naman, nagmamaktol kong sagot sa kanya. Nakakatakot din kasi dahil hindi ko kilala ang Marilu na iyon at baka iligaw lang ako. Mas palagay kasi talaga ang loob ko kay Jaylord higit kanino paman. Sekretary ko siya. Don't worry, hindi ka niya pababavaan. Nagkataon lang na kailangan kong pumasok ng opisina ngayon dahil may importanteng kliyente na naghihintay sa akin. Don't worry kapag maaga akong matapos doon, pupuntahan din naman kita dito sa mall. Ako mismo ang susundo sa iyo, sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na mapabuntong hininga.
E di uwi na lang ako. May mga gamit naman doon sa walk-in closet. Makakahanap din ako ng damit na pwedeng isuot sa party, sagot ko. Ayaw ko talagang magpaiwan dito sa mall. Kahit sekretary niya ang Marilo na iyon, ayaw ko pa rin magtiwala sa ibang tao. Iyan ang isa sa mga dahilan kaya nakidnap ako noong bata pa ako at hindi na nakabalik pa sa tunay kong magulang. Wala kang mahahanap na matinong damit sa closet na iyon. Tiyak ka, bakit ba ang dami mong dahilan? Nakalimutan mo na ba na may pinirmahan kang kontrata sa akin? Ito na iyong time na magtrabaho ka, sagot nito. Nagulat naman ako. Ano ang ibig niyang sabihin? Ha? Ibig mong sabihin isa sa magiging papel ko sa buhay mo ay samahan ka sa mga parties na dadaluhan mo, nagtataka kong tanong sa kanya. Hindi naman sa lahat ng oras. Basta, parating na si Marilo at lahat ng sasabihin niya sa iyo sundin mo. Alam na ni Marilo ang gagawin niya, kaya huwag kang mag-alala, sagot nito. Napaismid naman ako. Mukhang ang laki ng tiwala niya sa Marilo na iyon. Kung ganoon, akin na iyang cellphone ko, sagot ko sa kanya sa bailahad ng kamay ko. Kaagad naman nagsalubong ang kilay niya. Mukhang ayaw niyang ibigay ang bago kong phone na sabi niya regalo niya daw sa akin. Akin na. Maganda na iyang may cellphone ako para kapag magkaproblema matatawagan kita, muli kong wika. Napapailing naman ito na muling dinukot ang phone sa kanyang bulsa. Here. Much better nga siguro na hawak mo iyan. Sumunod ka sa akin sa coffee shop natin, hihintayin si Marilo, sagot nito at nagpatsiuna na siyang naglakad. Kaagad naman akong sumunod sa kanya. Pagdating ng coffee shop, umorder ito ng coffee samantalang caramel frappuccino naman ang akin. Sinamahan niya na din cake at croissant. Patapos na kami nang mapansin ko ang pagdating ng isang babaeng nakasuot ng casual attire at kaagad nitong binati si Jaylord. Good morning, sir. Pasensya na po, medyo matraffic kasi wika nito. Tumango naman si Jaylord at sininyasan niya ang bagong dating na umupo sa bakanting upuan. Sweetheart, siya nga pala ang sinasabi ko sa iyong si Marilo. Sasamahan ka niya sa lahat ng lakad mo ngayong araw, malambing na wika ni Jaylord sa akin nang ibaling niya ang tingin sa akin. Napansin ko pa ang pagkagulat sa mga mata ni Marilo habang nakatingin din ito sa akin. Hindi niya marahil inaasahan na nag-asawa na pala ang boss niya. Hindi naman ako nakaimik. Hindi ko kasi alam kung ano ang isasagot ko. Distracted ako sa pagtawag sa akin ni Jaylord ng endearment na sweetheart. Ikinagagalak ko po kayong makilala, ma'am, narinig kong wika ni Marilo sa akin sabay ngiti. Tipid ko naman itong inisyan at napatingin ako kay Jaylord nang may abot ito sa akin. Here, gamitin mo ito sa lahat ng mga transactions mo, sweetheart. Babalikan kita kaagad pagkatapos ng meeting ko kay ENPSC. Enjoy, wika nito at bago pa ako nakahuma, lumapat na ang labi niya sa labi ko. Tulala naman akong napatitig kay Jaylord hanggang sa tuluyan na itong nakaalis. Pambihira, pati sa sekretary niya kailangan naming magpangap na mag-asawa kami. Saka, ano iyon, bakit bigla-bigla na lang siyang nanghahalik? Heist, kainis naman ang Jaylord na iyon. Feeling ko take advantage talaga siya sa akin. Feeling ko pinaglalaruan niya lang ako. Ma'am, saan niyo po gusto mag-start? Gusto mo bang pipili muna tayo ng damit or sa salon muna tayo? Napukaw lang ako sa malalim kong pag-iisip nang marinig ko na nagsalita si Marilo. Mukhang mabait naman kaya pwede ko siguro siyang pagkatiwalaan. Sa palagay mo, alin ba ang mas magandang unang puntahan, nagtataka kong tanong. Wala kasi akong idea kung ano ang dapat gawin. Hindi ko din alam kung bakit kailangan pang pumunta ng salon, gayong maganda naman na ako. Chair. Para hindi po kayo mapagod, ma'am, sa salon na lang muna tapos ako na lang ang bahalang maghanap ng damit na pwede mong isuot mamaya sa party. Baka po kasi gahulin tayo sa oras sagot nito. Wala sa sariling tumango na lang ako. Wala namang problema sa akin kahit na anong klaseng damit ang isusuot ko. Ang importante sa akin ngayon, may bago akong cellphone at magagampanan ko ng maayos ang trabahong gustong iatang sa akin ni Jaylord. Sige, sa salon na lang tayo. Kung alin ang mas makakabuti at mapapabilis tayo doon ako, nakangiti kong sagot sa kanya. Kaagad ding gumuhit ang ngiti sa labi nito at halos sabay na kaming tumayo. Ang salon na tinutukoy ni Marilo ay hindi pala basta-basta. Halatang pangmayaman at mahal ang serbisyong ini-offer nila.
Pagpasok pa lang namin sa loob ang dami na nilang ini-offer sa akin na gagawin nila sa mukha at buhok ko. Dahil hindi ko naman masyadong maintindihan ang mga suggestions nila, hinayaan ko na lang si Marilo na siya na ang bahalang makipag-usap. Iyon nga lang, hindi ko naman inaasahan na tiis ganda pala ang gagawin nila sa akin. Ma'am, last na po talaga ito. Promise, wika sa akin ang baklang nag-aayos sa akin. Ilang beses ko nang narinig sa kanya ang katagang iyon pero hindi pa rin siya matapos-tapos. Feeling ko madilim na sa labas. Simula kaninang umaga hindi na ako nakaalis pa sa salon na ito. Iba't ibang staff ang nakatoka na gumawa mula kuko hanggang buhok ko. Kung ano-ano na ang ginawa nila sa akin. Pinaliguan na din nila ako at feeling ko nga lahat ng libag ko katawan tinangal nila eh. Mula ulo hanggang paa ang trabahong ginawa nila sa akin. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit nila ito ginagawa sa akin. Nakaidlip na lang ako lahat-lahat hindi pa rin sila tapos. Ang pangako ni J-Lord na babalikan niya daw ay malabo na yatang mangyari. Malapit na gumabi at mukhang wala naman siguro talaga kaming party na dadaluhan. Baka nga niluluko niya lang ako eh. Ayan na. Tapos na. Gusto niya na bang makita ang sarili mo sa harap ng salamin, ma'am? Napukaw lang ako sa malalim kong pag-iisip nang marinig ko na muling nagalita ang bading na nag-aayos sa akin. Make-up na lang at tapos na daw talaga. Siguraduhin mo lang na maganda ako ha? Nasulit ang pagtambay ko ng buong maghapon sa salon niyo. Hindi ko na napigilan pa ang inis sa boses ko habang sinsasabi ang katagang iyon. Of course, madam. Tiyak na hindi na kayo makilala ni M.A. Montenegro kapag makita niya kayo. Tiyak na lalong mai-inlove sa iyo iyong asawa niyo, sagot nito. Hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Anong in love, in love? Parang wala naman yata sa bokabularyo ni J-Lord ang in love na iyon. Mapaglaro sa babae ang taong iyon at iba't ibang putahe ang tinitikaman. Saka wala din akong balak na habang buhay na magpatali sa taong iyon. Baka konsumisyon lang ang abutin ko sa kanya. Halika na madam. Nasa isang room ang damit na isusuot mo. Umalis na si Secretary Marilo dahil papunta na daw dito si In Montenegro, saka may date yata ang bruha, kaya nagmamadaling umalis, muling wika sa akin ng bading na Mama Beth nga daw ang pangalan niya. Tumango lang ako at kaagad na tumayo. Hindi ko pa nakikita ang sarili ko sa salamin simula kaninang umaga, kaya kaagad akong naglakad patungo sa isang salamin at tinitigan ko ang sarili kong reflection doon. Hindi ko naman maiwasang mapangiti habang tinititigan ko ang hitsura ko sa harap ng salamin. Sulit naman pala ang tiis ganda ko dahil maganda naman pala ang kinalabasan. Feeling ko nga ang gaan-gaan ng katawan ko eh. Parang ang linis-linis ng pakiramdam ko. Mrs. Montenegro, kailangan nyo na pong magpalit ng damit. Parating na po si In.A. Montenegro, naputol lang ako sa pagmumuni-muni nang marinig ko ang boses ni Mama Beth. Nakatayo na siya sa nakasaradong pintuan at mukhang ako na lang ang hinihintay niya. Kaagad naman akong tumalima at mabilis na pumasok sa loob. Napako ang tingin ko sa isang kulay red na gown. Halos magningning ang aking mga mata habang nakatitig sa naturang gown. Diaaran. Ang ganda, di ba? Madam? Iyan daw po ang susuotin niyo sa dadaluhan niyong party. Narinig kong bigkas ng masayahing si Mama Beth. Hindi naman ako makapaniwala. Gaano ba kasosyal ang naturang party at bakit kailangan pang naka-gown? Halos pang pageant na ang gown na iyan ah. Mama Beth, sa palagay niyo po, hindi kaya ako ma-out of place kapag iyan ang isuot ko sa party. Baka po pagtawanan ako dahil para na po akong kandidata sa pageant niyan, bigkas ko sabay ngiwi. Napansin ko pang napatitig sa akin si Mama Beth bago mahinang tumawa. Ano po? Nako, hindi naman madam. Sa kaganyan talaga ang mayayaman. Balita ko bagong kasal pa lang daw kayo ni Mr. Montenegro, kaya naninibago ka pa. Sige na po madam, isuot niyo na po ang gown na iyan. Parating na si Sir, sagot nito at siya na din ang nagtangal sa hanger ng naturang kasuotan at iniabot sa akin. Sa labas lang ako. Kapag tapos ka na tawagin niyo na lang po ako para retouch pa natin ang make-up mo pati na din ang buhok mo. Kailangan magandang-maganda ka sa paningin ni N.A. Montenegro ngayong gabi para imbes sa patri ka dadalhin sa second honeymoon niyo na lang. Malanding wika pa nito sa akin bago siya tuluyang lumabas sa naturang silid. Napapailing na lang din akong nasundan na lang siya ng tingin. Pambihira ang daldal naman ang bading na iyon.
Parang si Ate Romina lang din. Mabilis na akong naghubad ng kasuotan ko at isinuot ko na ang naturang gown. Napao pa ako nang bumagay iyon sa akin. Saktong-sakto sa akin at siguro para talaga sa akin ang gown na ito. Kahit naman sa probensya ako lumaki, maputi pa rin naman ang balat ko. Makinis din ako at maraming ang nagsabi na malayong malayo daw ako sa hitsura ng nanay kong si Martha. Kutis mayaman daw ako at huli ko na nang nalaman na hindi niya naman pala ako totoong anak. Siguro magaganda ang tunay kong mga magulang. Alam kong maganda ako dahil ako palagi ang kinukuhang muse noong nag-aaral pa ako simula noong elementary hanggang sa nag-high school. Kaya siguro gusto akong itali ni Jaylord sa kanya kasi natatakot siyang baka mabaliw sa akin ang half-brother niyang si Andrew. Aware kasi siya na nanliligaw sa akin ang lalaking iyon eh. Muli kong sinipat ang sarili kong reflection sa salamin. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi ko nang mapansin ko na talagang namang bumagay sa akin ang damit. Nabigyan ko ng justice ang naturang kasuotan at kung sino man ang designer nito alam kong matutuwa din iyon. Tapos na. Ay wow! Bongga! Ang ganda niyo madam. Para po kayong anghel na biglang bumaba sa lupa para sunduin ang mga makasalanan na taong kagaya ko. Madaldal na wika ni Mama Beth at hindi ko naman mapigilan ang matawa sa sinabi niya. Exaggerated man ang sinabi niya pero tatangapin ko iyon as compliment na lalong nagpa-boost sa aking self-confidence. Parang gusto ko na tuloy maging closed friend itong si Mama Beth, total naman wala pa akong friend dito sa Manila. Palagay niyo po Mama Beth, bagay po ba sa akin? Hindi po ba masagwang tingnan, nag-aalala kong tanong sabay sulyap sa may dibdib. Para kasing hindi ako pwedeng yumuko dahil baka makita ang aking medyo may kalakihang boobs. Naku hindi madam. Normal lang iyan. Saka napakaganda niyo pong tingnan. Naku, kung papayag lang si Mr. Montenegro, parang gusto kitang kunin bilang model ng salon ko. Ang ganda niyo po kasi, tuwang-tuwa na wika ni Mama Beth, kaya hindi ko na napigilan pa ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Niretouch niya nga ang aking makeup at inayos ang buhok ko pagkatapos kaagad na akong lumabas ng silid. May ilan pa silang mga customers at nang bumukas ang pintuan ng salon napatingin ako doon at ganoon na lang ang tuwa ko nang makita ko si Jaylord. Sobrang gwapo niya sa suot niyang formal suit at nang mapatingin siya sa akin kita ko na saglit siyang natigilan at hinagod pa ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Parang gusto ko na tuloy makaramdam ng hiya sa paraan ng pagkakatitig sa akin ni Jaylord ngayon. Hindi ko alam kung nagagandahan ba siya or napapangitan sa ayos ko ngayon dahil wala akong nababasang kahit na anong emosyon sa kanyang mukha habang sinisipat ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Jaylord ano na? Magtititigan na lang ba tayo? Baka pagdating natin ng party ubos na ang handa at gutom ang abutin natin ito. Lakas loob kong wika sa kanya. Kaninang tanghali pa ako walang matinong kain dahil sandwich at juice lang ang pinakain sa akin ng sekretary niyang si Marilo kaya naman naghahanap na ng kanin ang bituka ko. Napansin ko pa na napakurap ito ng makailang ulit bago nag-iwas ng tingin sa akin. Nagtataka naman akong napatitig sa kanya. Parang gusto ko na tuloy magduda kung talagang si Jaylord ba ang kaharap ko ngayon. Hindi naman siya dating ganyan kaninang umaga noong magkasama kami eh. Ngayong parang may nagbago na naman sa kanya. Yeah, let's go, sagot nito at siya na mismo ang kumuha sa mga gamit ko na iniaabot ni Mama Beth. Hindi na ako nakaimik pa at nagpatiuna na akong naglakad palabas ng salon. Since nasa mall kami nagulat pa ako dahil medyo marami pa palang tao at hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagtitig sa gawi ko ng ilan sa mga shoppers. Kaagad akong nakaramdam ng hiya dahil sa postura ko. Para kasi akong sasali ng pageant sa attire ko ngayon eh. Dapat pala hindi na muna ako nagpalit ng damit. Sino siya? Ang ganda niya no? Artista ba iyan? Narinig ko pang tanong ng isa sa kanila. Parang gusto ko na lang tuloy bumalik ng salon at magpalit muna ng damit. Hindi ko yata kaya ang ganitong klaseng attire sa loob ng mall. Kahit na nagagandahan sila sa akin, hindi ko sanay na maging center of attraction no. Mabuti na lang at lumabas ng din si Jaylord. Nagulat na lang ako nang may dumamping tela sa balikat ko at nang tingnan ko si Jaylord napansin kong hindi niya nasuot ang kanyang blazer. Gamitin mo muna iyan bago pa maubos ang pasensya ko at matusok ang mga mata ng mga taong kung makatingin akala mo kakainin ka ng buhay. Wika nito sa akin sabay hapit niya sa baiwang ko gamit ang kanyang braso.
Hindi ko naman maiwasan na mapalunok ng aking laway habang inaayos ko ang blazer na nasa balikat ko. Ramdam ko kasi ang init na nagmumula sa katawan niya na siyang nagbigay sa akin ng kakaibang damdamin. Nakakakilig naman. Bagay sila, narinig ko pang sambit ng isa sa mga miron bago ako igiya ni Jaylord paalis. Wala akong choice kundi ang magpasyanod na lang dahil hindi ko na din kasi talaga matatagalan pa ang mga tingin na ipinupukol sa amin ng mga tao. Feeling ko talaga hindi sila sanay na makakita ng babaeng kasing ganda ko, Char. Bakit ba kasi ganito ang biniling damit ng sekretary mo? Pasasalihin mo ba ako sa padyant para makabayad ako ng utang ko sa iyo? Talo na ako kung ganoon dahil hindi ako handa. Mahina kong wika sa kanya para mapagtakpan ang kaba na nararamdaman ko. Hindi talaga ako sanay na pinagtitinginan ng mga tao. Siguro maganda talaga ang lahi na pinagmulan ko dahil gandang-ganda sa akin ang mga tao at napapalingon pa nga sa amin ang mga nakakasalubong namin. Party ang pupuntahan natin at hindi pa dyan. Kaya lang, ngayon pa lang aalangan na akong dalhin ka doon. Sagot nito sa akin, habang nararamdaman ko na lalong humihigpit ang pagkakahapit niya sa baiwang ko. Feeling ko tuloy gusto niya akong ipasok sa bulsa niya para hindi na ako matingnan ng ibang tao. Bakit? Saan mo ako dadalhin? Gosh, parang hindi ko yata gusto iyang inisip mo ha? Alam kong maganda ako pero hindi pwedeng pagnasaan mo ako. Wala sa kontrata natin yan, halos pabulong kong sagot sa kanya. Huminto ito sa paglalakad at seryoso akong tinitigan na siyang dahilan naman ng malakas na pagkabog ng dibdib ko. Anong sabi mo? Talagang iyan pa ang naisip mo ha? Hindi mo ako pwedeng pagbawalan dahil pag-aari na kita. Pwede kong gawin sa iyo lahat ng gusto ko, seryosong sagot nito sa akin. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Hindi ako nakasagot dahil bigla akong nakaramdam ng takot. Sumagi na naman kasi sa isipan ko kung paano siya nakipagromansahan dalawang magkaibang babae sa mansion. Natatakot akong baka gawin niya din sa akin iyon. Parang bigla tuloy nangatog ang tuhod ko at kahit na ang paghakbang hirap ko nang gawin. Nagbabait-baitan lang ba sa akin ang taong ito pagkatapos kapag makuha niya na ang loob ko, gagawin niya din sa akin ang mga ginawa ni Va sa mga babaeng dumaan sa buhay niya? Hindi ko yata ko kayang gawin iyon. Hindi ko kayang maging sex slave niya. Hindi ko na namalayan pa na nakarating na pala kami ng kotse. Kung anong kotse ang gamit namin kaninang umaga ganoon pa rin ngayon. Pinagbuksan na din ako ni Jaylord na pintuan at inalalayan niya akong makasakay. Anong nangyari sa iyo? Bakit tulala ka na dyan? Tanong nito sa akin nang makapasok na din ito sa loob ng kotse. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Pigil ko din ang sarili ko na maluha dahil sa pinaghalong emosyon na nararamdaman ko. Give me your hand, maya-maya wika nito sa akin. Lalo naman akong natakot. Ano na naman kaya ang dahilan at bakit niya hinihingi ang kamay ko? Hayest, natatakot na tuloy ako sa kanya. Bea, ano na? Napakasimple lang ng utos ko, hindi pa magawa, wika nito at bakas na sa boses niya ang inis. Kagaad niyang hinawakan ang kamay ko, at nagulat na lang ako nang mapansin ko na may inilagay siya sa palasingsingan ko. Dalawang singsing at kumikinang ang bato kapag natatamaan ng liwanag mula sa ilaw. Huwag mong walain yan ha? Iyan iyong palatandaan na asawa na kita at hindi ka na pwedeng magpaligaw. Naiintindihan mo ba ako, Bea? Wika nito sa akin, habang tulala pa rin akong nakatitig sa daliri ko na maisuot ng kumikinang na singsing. 2 piraso at ang isa ay kapareho ng design ng nasa daliri niya din at ang isa naman ay may malaking bato sa gitna. Parehong kulay puti at first time sa tanang buhay ko na makakita ng ganito kagandang alahas. Sa hitsura palang halata ng mamahalin at talaga namang hindi pwedeng mawala ko ito kung hindi malalagot talaga ako. Madadagdan na naman ang utang ko sa kanya. Bakit may paganito pa? Nagtataka kong tanong sa kanya. Umisi ito habang hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa mga mata ako. Hindi ka na naman nakikinig. Sabi ko iyan iyong scene na pag-aari na kita. Hindi ka pwedeng mag-entertain ng manliligaw kung ayaw mong makita ang tunay kong ugali. Kaya kong pumatay ng tao kapag may makialam sa pag-aari ko na, seryosong sagot niya, kasabay ng paghaplos niya sa pisngi ko. Habang sinasabi ni Jaylord ang katagang iyon napansin ko kung gaano siya kaseryoso wala naman siyang dapat na ipag-alala dahil wala naman akong balak magpaligaw gagampanan ko kung ano man ang nakasaad sa kontrata basta walang kasamang sex.
Kainis naman kasi. Ano nga ba kasi ang nakasaad sa kontrata naming dalawa? Parang gusto ko na tuloy pagsisihan ngayon ang pagiging padalos-dalos ko. Bakit ba kasi hindi ko binasa iyon? Heist, ito na nga ba ang sinasabi ko dapat talaga huwag basta-basta pumirma sa isang dokumento kung hindi mo nabasa kung ano man ang nilalaman noon. Na. Copy. Noted or ano pa man. Tatandaan ko iyang sinasabi mo, huwag ka lang maging kriminal. Nakalabi kong sagot at kaagad na iniwas ko ang pisngi ko. Bakit ba kasi may pahaplos, haplos pa? Nakakailang kaya? Good. Mabuti na iyang nagkakaintindihan tayo, sagot niya sa akin habang inuumpisahan niya ng patakbuhin ang kotse. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti habang sinisipat ko ng tingin ang palasingsingan ko. Sobrang ganda kasi talaga ang ibinigay niya sa aking singsing Parang ayaw ko na tuloy itong isauli sa kanya kung sakali mang pahiram niya lang ito sa akin. Jailord. Pwede ba magtanong, hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na muli itong kausapin. May gusto lang kasi akong linawin Maganda na iyong nagkakaliwanagan kami. What is it? Tanong nito sa akin at saglit pa akong sinulyapan bago niya muling itinutok ang kanyang paningin sa kalsada. Itong singsing na bigay mo sa akin, pahiram mo ba ito sa akin or bigay? Nakangiti kong tanong habang hindi ko inaalis ang tingin ko sa singsing. Bagay sa daliri ko at kung bigay ito siguro mayaman na din ako. Pwede ko siguro itong isang la. Bakit mo na itanong, sagot niya naman sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapasimangot. Imbes kasi sagutin niya ang tanong ko, binabato niya naman ako ng panibagong tanong. Or hindi lang naman sana ang isasagot niya. Wala lang. Curious lang kasi talaga ako. Saka magkano nga ulit ang ring na ito, nakangiti kong sagot sa kanya. 12 million, maiksing sagot niya na kaagad na ipinanlaki ng aking mga mata habang hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Gusto ko kasing masiguro kung binibiro niya lang ba ako or nagsasabi ba siya ng totoo. Hindi birong halaga ang 12 million no. Kahit siguro habang buhay pa akong magtrabaho, hindi ako kikita ng 12 million, lalo na ngayong malabo na akong makapagtapos ng aking pag-aaral. Ha? 12 million? 12 million itong singsing na suot-suot ko, hindi ko mapigilang sambit. Yes, kaya huwag mong tanggalin iyan sa daliri mo para hindi mawala, sagot nito. Hindi ko maiwasang mapalunok ng sarili kong laway. Bigla tuloy akong kinabahan. For sure hindi bigay ang singsing na ito kung hindi pahiram lang. Paano kung mawala ko ito? Lagot na naman ako. Heist, ang mahal naman pala. Hindi ko matatanggap ito. Baka mawala ko sagot ko at akmang tatanggalin ko na sana sa daliri ko ang singsing nang bigla itong pumreno. Kung wala lang siguro akong seatbelt baka napasubsob na ako. Walang hiyang jailord na ito, balak niya bang sirain ang kagandahan ko? Anong sabi mo? Ayaw mo ng singsing na iyan. Sige, subukan mong tanggalin iyan sa daliri mo, itatapon ko iyan tapos pababayaran ko sa iyo. Seryosong wika niya sa akin na lalo kong ikinagulat. Anong sabi mo? Itatapon mo tapos pababayaran mo sa akin. May ganoon. Hindi pwede iyang iniisip mo, Montenegro. Hindi fair iyang tumatakbo sa isipan mo. Gusto mo ba talaga akong malubog sa utang para hindi na ako makawala sa iyo? Naiinis kong sagot sa kanya. Ang balak kong pagtangal sa singsing sa daliri ko, hindi ko na itinuloy pa dahil natatakot ako na baka tutuhanin niya ang banta niya May isang salita pa naman ang taong ito. Kung ano ang sinasabi niya ginagawa niya talaga. Binili ko iyan para sa iyo at gusto kong nakikita palagi iyan sa daliri mo. Huwag mo akong subukan Bea kung hindi malalagot ka talaga sa akin, seryosong sagot niya. Hindi ko maiwasang mapaismid. Pero hindi counted kung sakaling hold up ako ha. Gusto mong isuot ko palagi ang singsing na ito pero kapag ma-hold up ako quits na tayo ha. Wala akong babayaran dahil ikaw naman ang nagpumilit na gamitin ko ito. For sure, masakit sa mata ng mga hold-upper ang singsing na ito. Marunong pa naman iyan sila mangilatis kahit sa malayuan, mahabang paliwanag ko naman sa kanya. Kaagad naman siyang napaismid. Bakit ka maho-hold up? Saan ka ba pupunta? Tanong nito. Hindi naman ako nakaimik. Saan nga ba pala ako pupunta? As if naman makakawala ako sa paningin niya no. For future reference lang naman ang sinasabi ko. Saka ayaw ko din ma-hold up no, nakalabi kong sagot.
Hindi ko na narinig pang sumagot ito kaya naman itinoon ko na din ang tingin ko sa harapang bahagi ng sasakyan. Gabi na pero napakaliwanag ng kalsada dahil sa mga ilaw na nagmumula sa mga poste. Wala akong idea kung saang party kami pupunta pero isa lang ang sigurado ko ngayon, gutom na ako at gusto ko nang kumain. Halos 30 minutes pa ang nilakabay namin bago kami pumasok sa isang mataas ng gate. Bago pa kami nakapasok sa pinakaloob, napansin ko pa ang nakapaskil na ang nakasulat ay Sebastian Mansion. Sobrang liwanag ng buong paligid at napansin kong maraming ng mga bisita sa loob. Hindi ko natuloy mapigilan pa ang makaramdam ng kaba dahil sa aking nasaksihan. Anong ginagawa natin dito? Dito ang party, nagtataka kong tanong kay Jaylord. Kaagad naman siyang tumango. Birthday ng asawa ng business tycoon na si Ryder James Sebastian. Muntik ko nang nakalimutan buti ipanaalala sa akin ni Marilo. Ang kumpanya niya ang unang tumulong at nagtiwala sa akin sa itinayo kong unang negosyo 10 years ago. And dagdag info sa iyo ninong ko siya, kaya malakas ako sa kanya, sagot niya sa akin. Talaga? Swerte mo, ang yaman din pala ng ninong mo. Kung ganoon, ang bait pala nila. Sila pala ang dahilan kung bakit ka maraming pera ngayon, sagot ko naman. Natigilan naman ito sabay titig sa akin. You think so? Sabi ko unang negosyo at marami na akong negosyo ngayon, kaya hindi lahat ng negosyo ko nandyan sila para tulungan ako, sagot naman niya. Hindi ko naman maiwasan na matawa. Pareho lang iyon nag-umpisa ka sa unang negosyo na tumulong sila hanggang sa dumami. Iyon din iyon, sagot ko naman. Nakakaloka naman itong si Jaylord. Ginagawang komplikado ang lahat. Habang naglalakad kami sa bakuran pa lang ng mansion, hindi ko mapigilang mamangha habang inililibot ko ang tingin sa paligid. Dekorasyon pa lang halatang pinaghandaan na dahil pansin ang mga mamahaling bulaklak na nakakalat sa buong paligid. Sobrang yaman talaga siguro ng celebrant. Asawa daw ng business tycoon so ibig sabihin sobrang daming pera. Ang swerte naman ng pamilyang ito. Jaylord iho. Mabuti naman at dumating ka din sa wakas, natigil kami pareho ni Jaylord sa paghakbang nang mapansin namin ang naglalakad palapit sa amin na may edad ng lalaki. Hindi ko tuloy mapigilang mapatitig sa kanya dahil sa kabila ng edad nito, hindi maikakiaila na magandang lalaki ito noong kabataan niya pa. Ninong Ryder James. Ikinagagalak ko po kayong muling makita, nakangiting sagot naman ni Jaylord. Masaya silang nagkumustahan habang tahimik lang akong nanonood sa kanila. Hindi ko mainitidihan ang sarili ko. Nakakaramdam kasi ako ng kakaiba habang titig na titig ako sa taong ninong daw ni Jaylord na si Ryder James Sebastian. Parang gusto kong maiyak na hindi ko maintindihan. Yes, the way nga pala ninong, asawa ko pala si Bia, sweetheart siya ang nabanggit ko sa iyo kanina. Husband siya ng birthday celebrant. Si Senior Ryder James Sebastian, pakilala ni Jaylord, kaya hindi ko maiwasang mapangiti. Magandang gabi po, Senyor. Ikinagagalak ko po kayong makilala, kaagad kong bati sa bayukod. Saglit din ako nitong tinitigan sabay tango. Ikinagagalak din kitang makilala, iha. Abat, ang galing pala pumili nitong inaanak ko. Kay ganda ng asawa, natutuwang sagot naman ni Senior Ryder. Lalong gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko dahil sa sinabi niya. Hindi na din ako nakapalagpa ng bigla akong akbayan ni Jaylord. Of course kayo po ang idol ko kaya pipili po talaga ako ng maganda at mabait na asawa ni Nong, nakangiting sagot naman ni Jaylord. Sa boses nito halatang proud siya sa akin. Wala sa sariling napatitig tuloy ako sa kanya para siguraduhin kung sincere ba talaga siya sa sinabi niya patungkol sa akin. In fairness ha, ibang-iba ang pakikitungo niya sa ninong niya kumpara sa daddy niyang matapobre at masama ang ugali. Siguro nga mabait talaga itong ninong niya kaya magkasundo silang dalawa. Nasa loob ng mansion ang ninang mo. Sumama ka sa akin iho para makita ka din niya, nakangiting pagyayaya ni Senior Ryder na kaagad naman pinaunlakan ni Jaylord. Hawak kamay pa kaming naglakad papasok sa loob ng magarang mansion habang nakasunod kami kay Senior Ryder. Dinala kami sa pinaka-living room ng mansion at naabutan namin ang isang may edad na ding babae. Sopistikadang tingnan at katulad ni Senior Ryder, kahit na may edad na lutang pa rin ang ganda niya. Nakangiti itong napatingin sa amin habang naglalakad kami palapit sa kanya. Nandito ang inaanak mo Ashley, masayang wika ni Senior Ryder, kaya kaagad na gumuhit ang masayang ngiti sa labi nito.
lalong lumutang ang angkin nitong kagandahan. Ninang kumusta po, kaagad na bati ni Jaylord, sabay lapit at hinalikan sa noo ang kanyang ninang. Tahimik lang akong nanonood sa kanila habang nakikipagkumustahan si Jaylord. Halatang malapit siya dito kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng selos. Mabuti pa itong si Jaylord, kilala niya pa ang ninong at ninang niya. Ako kaya wala nang ang ninang at ninong, hindi ko pa kilala ang mga magulang ko. Ako na yata ang pinakamalas na tao sa balat ng lupa. Jaylord! Nandito ka? Kailan ka lang dumating? Hindi ko mapigilang mapalingon nang marinig ko ang pamilyar na boses. Si Butter at nakangiting naglalakad papasok ng living room habang nakasunod sa kanya ang isang lalaki at isang babae na sa palagay ko ay nasa 40s lang. Ang kanilang edad. Mabilis silang lumapit sa ninang at ninong ni Jaylord at nagbigay galang, samantalang si Butter naman walang pakundangan na lumapit kay Jaylord at mabilis na lumingkis. Tumingkayad pa ito at binigyan ng malutong na halik sa pisngi si Jaylord. Shock ako sa nasaksihan kasabay ng pagsalubong na kilay ko. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Bigla kasi akong nakaramdam ng matinding panibugho. Parang may libong karayom ang biglang tumusok sa puso ko dahil sa nasaksihan ko, lalo na at napansin kong hindi man lang nag-react si Jaylord sa ginawa ni Butter sa kanya. Wow, akala ko ba bawal gumawa ng kasalanan, pero ano itong ginawa niya? Bakit parang harapan naman yata ang pakikipaglandian niya kay Butter? Butter. Relax. Nakakahiya sa asawa ni Jaylord. Tigilan mo na iyang ganyang attitude at baka pag-awayan pa iyan ng mag-asawa. Parang gusto kong magpasalamat kay Senior Ryder dahil sa wakas sinaway niya din si Butter. Napansin ko pa ang pag-ismid ni Butter at pailalim akong tinitigan. Who is she? Mataray pa nitong tanong. Parang gusto ko nang maiyak habang napatitig ako kay Jaylord. Napansin ko na pasimple nitong tinangal ang kamay ni Butter na nakalingkis sa kanya at mabilis akong nilapitan. The wife. Hindi ba at nagkakilala na kayo kaninang umaga? Nakangiting sagot ni Jaylord kay Butter. Hindi naman ako nakaimik. Nagkukutkot pa rin kasi ang kalooban ko sa sobrang inis. Ang sarap mag-walk out kung hindi lang nakakahiya. Asawa? Kailan ka pa nag-asawa, Jaylord? Narinig kong sabat naman ng lalaking nakasunod kanina kay Butter. Hindi ko alam ang pangalan niya at wala din namang formal na pagpapakilala, kaya hindi ko din malaman ang kung paano sila pakiharapan. Last month lang po, Tito Charles. Bea nga po ang name niya. Biglaan po ang pagpapakasal namin, nakangiting sagot ni Jaylord. Wow! Nice name. Nakakagulat ka naman, Jaylord, akala ko pa naman kayong dalawa ng anak naming si Butter ang magkakatuluyan eh. Excited pa naman sana kaming maging bahagi ka ng pamilya namin, di ba, Dad? Mom, sabat naman ng babaeng, kung hindi ako nagkakamali siya ang mommy ni Butter. Parang gusto ko na talaga tuloy na. Umalis na lang. Ramdam ko kasi sa kanila na hindi ako welcome sa party na ito dahil kay Butter. Parang gusto nilang si Butter ang magkatuluyan ni Jaylord at parang lumalabas na ako ang kontrabida. Francine, wala tayong magagawa kung may ibang napupusuan si Jaylord. Bata pa naman si Butter at marami pa siyang makikilalang lalaki na mamahalin niya, sabat naman ni Senyora Ashley. Gayunpaman, hindi pa rin iyon nakakabawa sa sama ng loob na nararamdaman ko ngayon. Parang gusto ko tuloy kumprontahin si Jaylord at tanungin siya kung ano ba talaga ang dahilan niya. Bakit kailangan niya akong itali sa kasal at ipagsabi sa lahat ng nag-asawa na siya, gayong may pamilya naman palang handa siyang tangapin, basta asawahin niya lang ang malditang si Butter. Pagkatapos ng matapos na kumustahan niya na din ako ni Jaylord na lumabas na at makihalubilo sa ibang bisita. Nagpasyanag kaagad ako dahil gusto ko nang matakasan pa ang presensya ni Butter na walang ibang ginawa kundi landiin si Jaylord. Parang gusto ko tuloy pagsisihan ang pagsama-sama ko pa sa party na ito. Dapat nagdahilan na lang ako eh. May gusto ka pa bang kainin? Ikukuha kita, wika sa akin ni Jaylord ng pareho na kaming nakaupo dito sa mesa. Napansin kong puro sosyalin ang mga bisita at puro nakagown din ang mga kababaihan at mga nakasuit naman ang mga kalalakihan. Pangmayaman nga pala talaga ang party na ito. Mabuti na lang at mamahalin din ang suot ko, kaya kahit na naano nagkaroon ako ng confidence sa sarili ko na hindi ako na out of place sa party na ito. Ayos na, Jaylord. Baka kasi hindi ko lang maubos kapag kukuha ka pa, sagot ko sa kanya habang itinoon ko na ang buo kong atensyon sa kinakain ko.
Hindi ito nakaimik kaya nagtaas ako ng tingin at nahuli ko siyang titig na titig sa akin. Bakit? May problema ba? Nagtataka kong tanong sa kanya. Sinipat muna ako nito ng tingin bago sumagot. Pagpasensyahan mo na si Butter kanina ha? Ganoon lang talaga siya tuwing nakikita kami. Sobrang closed kasi talaga niya sa akin simula noong minor de edad pa lang siya, sagot nito. Kaagad niya namang nakuha ang interes ko kaya seryoso akong napatitig sa kanya. Ano ba talaga ang malalim na dahilan mo? Bakit ako ang napili? Mong, let's say pinakasalan itinali sa kasal or whatever. For sure may malalim kang dahilan at sana malaman ko iyon para hindi naman ako magmukhang tanga sa harap ng ibang tao. Seryoso kong tanong sa kanya. Wala na akong pakialam pa kung magalit man siya sa sinabi ko. Alam ko naman kung saan ako dapat lulugar eh. Maraming mga babaeng naghahabol sa akin. Kaya kita pinapirma ng marriage contract at ipinarehistro iyon dahil gusto kong tumigil na sila. Nakakasawa na din kasi eh, seryoso niyang sagot sa akin habang hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa aking mukha. Para bang binabasa niya kung ano ang magiging reaksyon ko sa sinabi niya. Pigil ko naman ang sarili ko na napataas ang kilay. E di siya na. Siya na itong lalaking maraming mga babaeng nagkakandara pa mapansin niya lang. Sabi ko na eh, panakip-butas niya lang ako sa buhay niya. Isa na ba doon si Butter? Bakit hindi na lang siya ang pinakasalan mo? Napansin kong boto sa iyo ang buo niyang pamilya, sagot ko naman habang hindi ko inaalis ang pagkakatig ko sa kanyang mukha. Hindi pwede. Hindi ko siya mahal at hindi ko nakikita sa sarili ko na siya ang makakasama ko habang buhay, seryosong sagot niya sa akin. Hindi ako nakaimik. And yes, aware ako na malaki ang pagkakagusto sa akin ni Butter. Sa dami ng babaeng na link at nagpakita ng pagkagusto sa akin siya lang hindi ko pinatulan. Malaki ang respeto ko sa pamilya niya dahil malaki ang utang na loob ko sa kanila. Wala ako sa kinalalagyan ko ngayon kung hindi dahil sa kanila, sagot nito. Hindi ulit ako nakaimik. Gusto ko pa kasing marinig kung ano pa ang ikikwento niya eh. Of course, kung siya ang pakakasalan ko kailangan ko ding itigil ang mga nakasanayan ko ng gawain dahil kadugo siya ng mga taong utangan ko ng loob, muli niyang bigkas habang titig na din sa akin. Kaagad tuloy akong napaiwas ng tingin sa kanya dahil feeling ko may ibig sabihin ang mga titig niya ngayon. Para kasing nangungusap ang mga mata niya. Napakakomplikado din pala ng buhay ng mga mayayaman at mahirap din pala talaga talikuran ang utang na loob. Saka anong sabi niya? Nakasanayang gawain. Ano-anong gawain kaya ang mga iyon? Ang tumikim ng iba't-iba't babae. Paano ngayon iyan ramdam ko na galit sa akin si Butter dahil iniisip niya na ako ang mahal mo? Hindi ko may pangako sa iyo kung kaya ko pa bang magtimpi at huwag siyang patulan sa pagmamaldita niya, sagot ko. Napansin ko naman ang unting pagguhit ng ngiti sa labi nito bago niya hinawakan ang kamay ko. Kaya nga ikaw ang pinili ko dahil alam kong palaban ka eh. Nasa sa iyo iyan kung papatulan mo siya. Basta wala lang physical na sakitan na involved, walang problema sa akin, nakangiti nitong sagot. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti dahil sa sinabi niya. Sasagot pa sana ako nang mapansin ko na may isang lalaki na tumawag sa pangalan ni Jaylord. Sabay pa kaming napalingon at kaagad na sumalubong sa paningin ko ang isang lalaking halos kasing edad lang din ng daddy ni Butter. Hindi ko tuloy maiwasang mapaisip. Wala bang kaibigan itong si Jaylord na kasing edad niya lang din? Bakit parang puro nasa middle age na ang mga nakakausap niya? Tito Dominic. Kumusta po kayo? Narinig kong bati ni Jaylord at mabilis na tumayo at pasalubong niya itong nilapitan. Kaagad silang nagkamay habang nagkukumustahan. Dahil gutom na ako, hindi na ako nag-abala pa na panoorin sila. Muli kong itinoon ang buo kong atensyon sa masasarap na pagkain na nasa harapan ko. Gusto kong magpakabusog dahil mamaya pag-uwi ng bahay, gusto ko nang dumiretso ng kwarto para matulog. Hindi ko na din pa napansin pa na napatitig sa akin ang taong tinawag ni Jaylord na Tito Dominic. Masyado na kasi akong nag-enjoy sa mga pagkaing nasa harapan ko at wala na akong pakialam pa sa mga nangyayari sa paligid.